Noong 1991, matapos ang 600 taong pananahimik, sumabog ang Mount Pinatubo. Mahigit 500 katao ang namatay, 100,000 naman ang nawala ng tirahan. Pinakamatinding naapektuhan ng pagsabog ay mga katutubong Aita. Nakatira sila sa mismong paanan ng bulkan na itinuturing nilang isang sagradong lugar. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may mas malaking trahedya pang naganap dito. Nagtago raong mahigit 100 Aita sa 5 kuweba noong pumutok ang bulkan. Nakaligtas man sila sa umaapoy na lava at bumubulusok na lahar, ang nakamamatay na gas mula sa bulkan ay hindi na nila natakasan. At matapos ang 13 taon, ngayon palang maililibing ng maayos ang mga namatay. Kaya tumulak kami patungong San Marcelino, Zambales noong nakaraang Miyerkules. Kung pagbabalik tanaw ito para sa mga Aita, ganito rin ang aking pakiramdam. Namulat kasi ako sa buhay katutubo dahil sa aking ama na isang anthropologist. Maya-maya lang madadaanan natin yung baryo namin dati, yung Kakilingan. Ayun, doon ako lumaki. Doon ako nagkaisip. Doon ako nangarap maging reporter nun. Berde at napakagandang lugar na ito noon. Ngayon, namumuti na ito sa lahar. Matapos matabunan ng lahar ang mga kabahayan sa mga resettlement area gaya ng isang ito sa Kanaynayan na malagi ang mga Aita. Nabuo ito sa sariling sikap ng mga Aita kasama ang isang NGO, ang Aita Development Association. Wala umanong naitulong ang gobyerno sa pagpapatuyo nito. The government sort of developed a hands-off policy with respect to the resettlement. Wala silang tulong. We were the ones who put up the houses, the school, the water system, everything. Mahalaga raw sa mga Aita ang magtanim para mabuhay. Yung Aitas, they say, what do we need basketball court for? Or a nice cemented road? All they want is good land for them to cultivate. Mas lang mabuti lang dito dahil ang dami yung tanim namin. Pero ayun lang, ito lang daan namin, ang kahirap-hirap din po yung daan. All we asked the government was to improve the road, but hanggang ngayon, wala pa. Matapos ang mahigit 1 oras, narating namin ang paanan ng bundok. Sinalubong kami ng ilang kamag-anak ng mga namatay sa kuweba. 3 oras pa raw kaming aakyat bago marating ito. Sisigawan kanina yung mga Aitas na kasama natin dahil ang init-init kanina ngayon, umuulan na. Umiiyak na raw yung mga natabunan ng pyroclastic flow. Pero sabi nila, pag iyak yun ng kasiyahan kasi bukas ay matatahimik na yung kanilang kaluluwa. Matagal na nang huli kong makasama ang mga Aita sa bundok. Dahil sa kanila, nainganyo akong maging isang mountaineer noong nasa kolehiyo ako. Bibilib ka kasi sa kanilang abilidad na mamuhay sa kabundukan gamit lang ang pana at itak. Sa dating ang Subic Naval Base, mga Aita ang nagtuturo noon sa mga Amerikanong sundalo kung paano mamuhay sa gubat. Pagkiskis, kailangan madiin. Dahil sa paghanga ng mga Amerikano sa husay ng mga Aita, itinatag nila ang Jungle Environmental Survival Training o JEST Camp noong 1965. Naging hanap buhay ito ng maraming Aita. Talagang nangailangan nung time ng Vietnam War. So nakita ng mga piloto na talagang kailangan nila. So ang tumulong Navy. Nang umalis sa mga Amerikano sa Subic, ang lokal na pamahalaan na ang namahala. Yung iba kasi hindi nasanay sa sibilisasyon. So karamihan hindi nakatapos. Pero may assist ang gobyerno po. Habang binabagtas ang masukal na kagubatan, sumagi sa isip ko, bakit hindi nalang bumalik dito ang mga Aita? Ayon kay Sebio Pukawan, isa sa tatatlong nakaligtas sa kuweba, masakit pa raw balikan ang mga pangyayari. Hindi talagang pagsabog na yung kuwan, talagang kuwan na. Ay, sabi yung matanda, mamatay na tayo, mainit na eh. Nararamdaman nila? Oo, mararamdaman parang kuwan na. Mamatay na tayo, mamatay. Sisigawan na kayo? Oo, nagsisigawan pag 1 oras na lang siguro.
Wala na, huminto na yung sigaw. Ang mga ganitong alaala ang dahilan kung bakit mahirap sa kanilang manahan muli rito. Parang wala ako ng pag-asa dito sa lugar na ito. Ayaw mo nang bumalik dito at manirahan na dito? Ayaw. Bakit? Nasisira ang aking kalooban eh. Ito ang Sitio Maaga-Aga, isa itong malaking komunidad ng mga Aitas bago pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Karamihan sa mga residenteng namatay sa pagsabog na yun ay galing sa lugar na ito, kung kaya't dito nila piniling ilibing yung labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pinakamalapit na kuweba kung saan nagtakbuhan ang mga residente rito noon ay ang kuwebang makikita malapit sa mga batuhang yon. Inakyat namin ang isa sa mga kuweba. Ayon kay Buranza, dito namatay ang kanyang mga magulang at iba pang kamag-anak. Ang mga bungong ito na lang ang natira sa kanila. Nagkulang kami sa paghikayat pero nasa kanila din nagpasya ng hindi na kami ayaw na namin mahirap yung mamatay sa hindi sariling lugar. Hindi bali daw mamatay basta dito. Gabi na nang bumaba kami mula sa kuweba para magpahinga. Di gaya ng iba nilang mga pagtitipon, walang kantahang naganap noong gabing yon. Nagluluksa kasi ang mga Aita habang hinihintay ang libing na gagawin kinaumagahan. Dito na kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, isang baboy ang kinatay. Ito ay para ialay sa kaluluwa ng mga namatay nilang kaanak. Ilang oras lang dumating ang grupong ipinadala ng National Geographic para kunan ng libing. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mapopondohan ang pagpapalibing sa labi ng mga namatay na Aita. Dinasalan muna ang mga labi bago dahan-dahang ibinaba. At saka sinimulan ang ritual. Nagbaba! Unilag na balang nagbaba! Makudin kaganawan sa atyan ay pamangan! Ay magpaubatan na makumangan ta! Amo mani, ba't kami pinagkamalyan nyo kay anak ko? Sa mga Aita, makasaysayan ang araw na ito. Sinari ko ka mo niya, ako kay mga ba't kami makalo. Noon pa sana maililibing ng maayos sa mga biktima ng trahedya, pero kulang daw sa suporta ang gobyerno. Ni wala ngang kinatawan ng pamahalaan sa seremonya. I made a personal invitation. I went to the office of yung National Commission on Indigenous People. I extended the personal invitation. I met with the mayor of San Marcelino and invited, she appointed someone, yung kapitan, but when we dropped by to pick him up, he has other business. I met too with the mayor of Castillejos, but walang available na representative. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na report itong, may field office kami dyan sa San Marcelino. Dapat siya yung nakakasubaybay doon. Hanggang kapon, wala pa naman report. Kulang daw sa pondo ang National Commission on Indigenous People na siyang dapat mangalaga sa mga katutubo. Ang priority pinapatupad ng NCIP ngayon, itong ancestral domain delineation. Tangan nga lang, hindi masyadong napapabilis ang trabaho dahil sa kakapusan ng pondo. Nagbabala si Dr. Tima na maaaring dumating ang araw na mawawala na ang mga Aita. An American anthropologist studying an indigenous group in the Philippines said that they are on the road to extinction. So survival, cultural survival, is, I think, the central issue when we talk about Aitas and indigenous people. Sa ngayon nga, may ilan sa kanilang namamalimos na lang sa mga lansangan. Gaya ni Nanay Maria, sa edad na 98, ito lang ang ikinabubuhay. Taliwas ito sa independenteng kultura ng mga Aita bago pumutok ang Pinatubo.
Noon, anak ko, mayayaman kami, puro mababango ang kinakain namin para sa gasak. Hiling niya sa gobyerno, magkaroon muli ng sariling lupa at kabuhayan. Tulong sana, anak ko. Tulong, anak ko. Para hindi maggala ang tao. Ang mga Aita ang unang tao sa Pilipinas. Kung di pahahalaga ng kanilang lugar sa kasaysayan, sa mga libro na lang kaya natin sila masisilayan? Ako si Rafi Tima at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.